Hi, everyone, and good morning to all our viewers out there. My name is Karen Ibasco, your Miss Earth 2017, and one of your WWF advocates. I want to thank you personally for waking up early in the morning because I know a lot of people are waking up so late because there's not much to do at home. That's why thank you so much for your effort. And we have this Canada Talk so you guys can still be informed even you're just staying at home. And I personally want to tell you that the Panda Talks of last week was held, and I hope that you guys were able to see that. That was about the urban container gardening. And I watched it myself and I learned so many things, like you can still reuse your plastic bottles that you used before to use it as a container. And you just have to have the perfect soil. And there are plants in which that needs much shade and other plants that needs much water and much light. So after that, you can just make your own garden and you can plant your own trees and eat your own food at home. So even though we're in this ECQ, we can still do a lot of things. And last week's episode, the urban container gardening reached for more than 10,000 views from across the country. Maraming salamat po. And hopefully this time we'll have more views as well. So we can do a quick location check where our audiences are from the Philippines, and I'm gonna give you a quick shout out. Earlier, I actually saw some of our viewers that were from or are from Malabon and Bulacan, and also Quezon City, Tarlac, and Nueva Ecija is from all over the Philippines. And thank you so much for tuning in. Well, a lot of people can feel that summer is already in the Philippines because it's quite hot. And with regards to that, pag summer, Filipinos love to take a shower just more than once a day. Sometimes we take a bath twice a day. And so we are in this extended enhanced community quarantine. We are required by the Department of Health to wash our hands for 20 seconds. So we're still going to use water. When we take a bath, we use water. When we wash our hands, we still use water. That's why our today's episode is going to be about water conservation and its relation to conserving forests. Oh, before I forget, if you have any questions, just do write it in the comment section, and later I'm going to open an open forum so I can read all your questions and ask our speaker for today so he can answer them. So without further ado, I'm going to introduce our speaker for today. Our speaker for today is someone that I've worked with the WWF Philippines for some of our projects. At the same time, I've worked with him outside of the WWF, but he would always represent the organization with much pride and respect. He is from the WWF. He is a project manager for its Forest for Water program, and he has been in the organization for 13 years. And he has worked on several projects concerning water security in partnership with international organizations and corporate partners. Let's all welcome Mr. Paulo Pagaduan. Hi Karen, good morning. Hi, Sir Paulo. Good morning. Kamusta naman ang stay at home in our extended enhanced community quarantine? Very challenging sa diet. I think we'll survive. With our diet, it's true. Well, sir, can you tell us more about the projects that you have with the WWF? Currently, I'm managing the project for water for WWF, primarily in the Ipo watershed. So we've been working with corporate partners and the local communities as well as the government to help conserve the forests of Ipo so that it can continue to provide us with water here in Metro Manila. All right. Your topic for today is quite interesting, and I can't wait myself to hear it. And I know our audiences are also excited to hear more about the topic. So without further ado, I'm giving you the floor for your topic. Thank you, Karen. Okay, good morning. Let me just get this set up. All right. I know everyone's at home, and I know a lot of people are doing work at home as well. But I'm happy that you guys are tuning in to us, and I can't wait to hear more about topics like the WWF. So also stay tuned on our social media for the next Panda Talks that we're going to have. Okay. Thank you, Karen. So today's topic will be about conserving water and conserving forest. Usually,
hindi ito kilala masyado na connected, ano, kasi many people think that water actually comes from the faucet, pero let's start the presentation. Okay, so okay. All right. Yan. As Karen mentioned earlier, di ba, ang sabi ng DOH, kailangan tayo maghugas ng kamay natin for at least 20 seconds. Yung at least yun so it is better kung at least a minute na naghuhugas tayo to make sure na we do not catch the COVID virus and also not to spread it around sa bahay and with our loved ones. Pero did we ever think gaano kadami ba talaga ang tubig na nagagamit natin within that 20 seconds? So here's a short video that I captured. No? Imagine that we start washing our hands and then we sing the happy birthday song. Happy birthday to you, happy birthday to you. And then 2 times daw yung happy birthday song. No? So totaling 20 seconds daw dapat siyang maghugas. And within that time frame, we've actually used 1.5 liters of water na in just 20 seconds of washing our hands with the faucet running. So, mamaya explain ko na lang sa inyo yung importance nitong gaano kadami yung tubig na nagagamit in that 20 seconds. Ano? Pero, did we ever stop to think, saan ba galing yung tubig? Primarily for Metro Manila, no? During last year's water crisis, I think a lot of people medyo namulat na ang tubig nga pala ay galing sa mas malayong lugar. Hindi lang siya nanggagaling sa gripo natin. Dahil sa mga laking Maynila, laking mga city, sanay na tayo na pagbukas natin ng gripo, may tubig. Pero nung water crisis nung nakaraang taon, nakita natin na hindi lang pala ganun kasimple yung sistema. Para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling ang tubig ng Metro Manila. No? Babalikan lang natin yung lessons natin nung grade 4, yung water cycle. Okay? Diba? Dahil sa init ng araw, dahil sa sobrang init ng araw, yung tubig sa dagat, sa mga ilog, nag-evaporate, nagiging clouds, at yung clouds na to, nagiging ulan o kaya snow, tapos bubuhos ulit sa lupa. Ngayon, pag buhos niya sa lupa, yung iba, tumatagos sa lupa, dun sa mga bato sa ilalim at napupunta sa ilalim at yung tawag natin itong groundwater. No? Dadaloy din yan eventually palabas ng dagat. Samantalang yung iba naman, dadaloy dun sa ibabaw ng lupa, mapupunta sa ating mga lawa, lakes o kaya sa mga ilog natin, at sa kalaunan, eventually, lalabas din yung sa dagat. At ulit na naman yung cycle. So, ito yung tinatawag natin na water cycle na ulit lang siya. Kaya, in a way, yung tubig hindi dumadami, hindi nababawasan. Kasi umikot-ikot lang din naman siya. Kaya lang, with climate change ngayon, nag-iiba yung schedule. No? Parang mas maraming ulan tuwing tag-ulan natin, pero mas kaunti naman yung ulan tuwing summer natin. So, particular, para sa Metro Manila, tingnan natin yung journey of water, no? Saan ba dumadayo yung ulan papunta dito sa atin sa Metro Manila? So, dito sa northeast ng Metro Manila, no, sa probinsya ng Bulacan, Norzagaray, ito yung Angat Watershed, yung sa green, at yung blue naman sa Ipo Watershed. Lahat ng ulan na bumuhos dyan sa loob ng guhit na yan, lalabas dito sa ilog sa baba. Sasaluhin ng dalawang dam. Yung unang dam, yung Angat Dam. Itong Angat Dam ay hydropower dam, nagpo-produce ito ng kuryente. At pagkatapos niya ay yung Ipo Dam naman. Itong Ipo Dam ay tinayo sadya para sa tubig sa Metro Manila. Mula sa Ipo Dam, may mga tubo o tunnels na papunta naman dito sa may Lamesa Dam, sa may bandang Novaliches. At doon na siya i-distribute ng water concessionaires natin. Sa unang tingin, marami nang nakapunta sa Ipo, masasabi natin, uy, maganda, green, ang daming puno, from a distance, di ba? Pero kapag nilapitan natin yan, pagka pumasok talaga tayo dun sa community sa loob, may kita natin na marami sa kanila, tulad niyan, yung gubat dati, ngayon, sakahan na. Yung ibang lugar, mukha ng golf course dahil dun sa mga sugat na nagawa ng mga kaingin dati. At sa ibang lugar naman, tulad dito sa Mount Balagbag,
medyo kalbo na talaga. Lupa na lang at bato halos yung nakikita doon sa lugar na yon at mga damo. Naubos na yung mga puno. So, ngayon, may connection kasi yung mga puno dun sa tubig natin. Kadalasan kasi naiisip lang natin na ang puno, marami siyang halaga sa buhay natin, no, na particular sa climate change. Nasabi natin na ang puno, ang isa sa mga pangunahing papel niyan ay i-absorb yung carbon dioxide o ito yung pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo natin. At kapag sinisipsip niya ito, kung naalala natin yung proseso ng photosynthesis nung grade 4 tayo, nababawasan niya yung carbon dioxide na nasa hangin at yun yung nagiging katawan ng puno, yung mga dahon niya, yung trunk. Ngayon, dagdag dito, kapag pinutol mo naman yung puno, unti-unti na naman marirelease yun. So parang double whammy yun, no? Pag naputol ang puno, hindi na nga siya naka-absorb ng carbon dioxide, dagdag pa, nirelease pa niya yung carbon dioxide na natrap na doon sa katawan niya dati. Pangalawa, yung mga gubat din natin kasi, siya din yung tahanan ng marami sa mga wildlife natin tulad ng Philippine eagle, ng mga tarsier, na iba't ibang mga hayop na mahalaga sa ating kalikasan na kung tutusin nga sa mga pinakabagong pag-aaral, kahit itong pagdami ng mga sakit na tinatawag natin na zoonotic o yung galing sa mga hayop, may connection sa pagkasira ng mga gubat natin. Kaya in a way, no, sinasabi natin na yung forest natin ang natural nating antivirus sana. Kaya lang kung patuloy na nasisira ito at pinapasok ng mga tao yung mga lugar na dating nandun yung mga hayop, madali nang nalilipat yung mga sakit mula dun sa mga hayop na dati na may hindi natin masyadong nakakahalubilo. At ngayon, nagiging sanhi ngayon siya ng paglabas ng mga bagong sakit na ayon sa pag-aaral, itong COVID-19 nga ay mukhang ganun din ang pinagsimulan. Dagdag pa rito, ang mga gubat nagbibigay ng malinis na tubig para sa atin. Kung sa mga mahilig sa mountaineering, alam na alam ito na maraming mga bukal o spring na nakukuha sa gitna ng gubat na pwedeng inumin, manamis-namis nga raw sabi nila. At bukod sa tubig na para inumin natin, ito rin yung nagbibigay ng sapat na tubig para sa kalikasan at sa ibang mga buhay sa ating kapaligiran. Halimbawa, yung mga isda, yung ibang mga hayop, mga halaman, mga puno, na nangangailangan din ng tubig, hindi lang yung mga tao. Dagdag din dito, malaki ang papel ng mga gubat para pigilan ang mga pagbaha. Marami doon sa mga nakaraang pagbabaha sa Pilipinas dahil sa mga mapapinsalang bagyo, kung naalala natin, karamihan doon medyo kalbo na yung mga gubat na hindi na masyadong nakakatulong yung mga puno, mga halaman na masipsip sana yung tubig. Kaya rekta na, bumababa, dumadali yung tubig, nagiging baha na lang siya at kadalasan ay nasasama yung lupa, nagiging mga mudslide at nagiging perwisyo sa maraming mga tao. Kaya yung sa Ipo Watershed, meron kaming sinimulan na programa doon noong 2016. Tinatawag namin na Forests for Water. Sa madaling sabi, kung dito para sa atin sa Metro Manila, kung walang gubat, walang tubig. Kaya minabuti namin na makipag-ugnayan sa gobyerno at saka sa mga lokal na komunidad doon sa Ipo na para tutukan na mapangalagaan nga yung Ipo Watershed para makatulong na makasigurong magkaroon tayo ng tubig dito sa baba. Dahil 96% mahigit ng tubig para sa Metro Manila, dito nang gagaling. So, ang ginagawa sa proyekto, no, sinimulan namin ito sa pag-aaral kasi kailangan namin maintindihan ano ba yung sitwasyon doon sa baba. Hindi lang yung sa mga batas, hindi lang yung demographics, kung ilan yung mga tao dyan. Kailangan intindihin din natin yung kalagayan ng mga komunidad na ano ba yung mga problema kinakaharap nila, ano yung mga gusto nilang mangyari, ano yung mga kailangan nila para maisama natin dun sa kabuuan ng pagmamanage dun sa Ipo Watershed. Malaking bahagi rin ng proyekto na yung pagtatanim ng puno. Pero dun sa Ipo, we don't just plant trees. Karamihan kasi sa mga tree planting noon o tinatawag na mga reforestation projects noon, kadalasan one-shot deal. Isang event lang kasama ng mga
partners na magpipicture ka lang, tapos after ng picture, never na uling malalaman kung nabuhay ba yung mga halaman na yun o hindi. So dito sa proyekto na to, kasama na hinihingi namin na commitment dun sa mga naging partners namin, dapat at least 3 years yung ugnayan natin at yung inyong suporta para masiguro natin na yung mga tinanim natin ay mabuhay pa. Sinimulan natin yung proyekto doon sa IPO, kasama natin yung mga partners natin na Coca-Cola, Foundation Philippines, ang Nestle Philippines, Samsung, Sun Life, BDO, at sa kalaunan dumami pa nung dumami, no? Kasama na rin natin ang Arthaland, QBE, ang Golden ABC, yung brand na gumagawa ng pen shop, at saka yung GCash. At siyempre, pag tinanim to, kailangan ma-manage mo ng maayos yung mga puno. Malaking bahagi ng pagmamanage nito ay yung sa protection. Kasama natin yung mga bantay gubat na karamihan ay mga dumagat din, mga katutubo. Sila ay mga tao ng DNR at sinusuportahan ng MWSS at saka ng dalawang concessionaire natin ng Manila at Manila Water. Dahil sila yung pangunahin na nagbabantay ng mga gubat natin laban sa mga paminsalang mga gawain. At syempre, kasama na rin dito yung education. Kailangan mas maintindihan ng mga tao yung sitwasyon sa IPO at kung paano makakatulong yung bawat isa sa atin na mapangalagaan nga yung ating mga kagubatan. Ngayon naman, ang babalikan lang natin yung konsepto ng tubig, no? Pag pinag-usapan kasi natin yung tubig, may dalawang klase tayong importante ritong ginagamit. Ano? Yung una yung surface water. Pag sinabi natin surface water, ito yung simple lang, yung tubig na nasa ibabaw. Ito yung mga ilog natin, mga lawa, mga reservoir, mga sapa, pati yung ulan, no? Nasa ibabaw siya ng lupa. Yung pangalawang, ano kasi dyan, yung pangalawang klase ng tubig ay yung groundwater naman. Yung groundwater kadalasan medyo mahirap itong ipakita dahil yun nga, nasa ilalim siya ng lupa. Alam lang natin tungkol sa kanya dahil sa mga poso, sa mga balon na ginagamit natin na kapag naghukay pala tayo, ay may tubig pala sa ilalim. Pero para mas mapaliwanag ng kaunti yung groundwater at saka yung surface water, ito may isang video mula sa Groundwater Foundation na, para ipakita yung konsepto ng groundwater. Kadalasan kasi pagka umulan, alam naman natin na marami dun sa tubig na yon ay nagiging baha, dumadaloy lang sa ibabaw at nagiging mga ilog natin, mga sapa, mga lawa at tutuloy ito sa dagat. Pero ang ilang bahagi ng tubig na yon nasisipsip ng lupa at tumatagos dun sa lupa at kalaunan pupunta sa ilalim at naiipon dun sa mga bato sa ilalim ng lupa. At yun yung tinatawag natin na nagiging groundwater. Yung tubig na nasa ilalim ng lupa, parang underground water. Na halos lahat ng lugar daw sa mundo ay may ganyang tubig sa ilalim pero hindi madaling maabot kadalasan. Minsan masyado na siya malalim, minsan medyo naubos na rin siya. Sa ilang bahagi ng Pilipinas nararanasan din ito. Pero ang katangian kasi ng tubig, na alam naman natin water seeks its own level, pilit niyang pinapantay yung sarili niya, na itong groundwater na to, o yung water table, no, yung ibabaw nitong tubig na to, medyo flat yan. Kaya kung naghuhukay tayo ng balon natin o nagsusuk tayo ng mga tubo para sa ating mga poso, pilit nating inaabot yung water table na yan para makuha natin yung tubig sa ilalim. Ngayon, iba't ibang klase yung epekto ng iba't ibang klase yung mga bato, no? Pag masiksik yung lupa at saka yung bato, medyo mas mahirap tumagos yung tubig sa ilalim. Lalo na kung yung ibabaw nito ay yung mga impervious na mga surfaces o yung mga hindi na tumatagos yung lupa tulad ng mga karaniwang mga parking lot natin, mga building, hindi na nakakatagos yung tubig sa ilalim. At may epekto rin yun dun sa supply natin sa groundwater, lalong-lalo na dun sa mga lugar na malapit sa dagat dahil ito rin yung nagiging sanhi ng paglubog ng lupa dahil wala nang sumusuport ng groundwater sa ilalim. Maging yung sa pag-alat ng tubig dun sa tabing dagat na yung dating balon na sariwa ng tubig, ngayon ay maalat na. Ngayon yung tubig, alam na natin nagagaling siya dun sa kalikasan, sa mga watershed natin
pero bago umabot sa gripo natin yan, medyo mahaba pa yung proseso niyan. Kailangan kasi una, 'di ba, ma-capture siya, makuha yung tubig na yon sa mga lawa natin, sa mga ilog. Pwedeng rekta na kunin na natin galing sa mga ilog. Susunod doon, kailangan linisin muna. Kasi yung tubig na nasa ilog, hindi pa minsan sapat doon sa kalidad na kailangan natin para sa maging potable o pwedeng inumin yung tubig ayon sa standards ng ating DOH. Pagkatapos linisin ng mga water concessionaires o nung distribute ng tubig ng nagdi-distribute ng tubig, sa huli kailangan nilang dalhin to sa ating mga bahay na i-convey sa ating mga bahay na kung tutusin, yan yung binabayaran natin na serbisyo na yung paglinis at saka yung pag-deliver sa bahay. Hindi naman, yung tubig kasi dun sa bundok, walang bayad kunin mo lang. Pero ikaw na mag-ihib doon kung gusto mo. Para umabot sa bahay natin, yun yung binabayaran nating serbisyo. Ngayon, may phone-in question kasi nung ginagawa namin yung presentation dati, no, na sapat ba ang supply ng tubig natin ngayong taon na to? Kasi marami sa atin, naalala pa natin yung nangyari nung nakaraang taon, nagkaroon tayo ng water crisis, ano, na nagsimula nung Marso, biglang kulang na pala ang tubig sa Metro Manila. So, pagtingin natin dito sa mga larawan sa screen, ano, yung dito sa bandang kanan, yung IPO, kung papansinin nyo, yung sukat ng tubig ay naglalaro lang sa 101 o 100 meters. Hindi lumalayo dyan yung level ng IPO kasi yung disenyo talaga ay dapat medyo stable yung disenyo ng tubig dyan. 2019 itong green, yung green na, light green na linya, bumaba lang siya noong July na. Kumpara nyo dito sa light blue naman na linya na ito yung 2020. So ito yung datos mula April 23. Dito naman sa baba, ito yung level ng Lamesa Dam. Malaki yung yung antas ng binaba ng Lamesa Dam nung panahon na yon. Kung naalala nyo nung March 6, nung nag-announce ang Manila Water tungkol dun sa water interruptions na mangyayari dahil nga raw sa sitwasyon ng Lamesa Dam, bumagsak na sa 70 meters ang taas ng tubig dun sa Lamesa Dam. 70 meters yung minimum na operating level nung Lamesa Dam. At dun bumagsak ngayon yung tubig sa kalahati ng Metro Manila. Particular kasi no sa karamihan ng para sa mga manonood, yung tubig kasi ng Manila Water kinukuha nila sa Lamesa Dam. Yung tubig ng Maynilad, rekta nilang kinukuha sa Ipo Dam. Kasi galing sa Ipo, 'di ba, pupunta yung tubig papunta sa Lamesa Dam, pero doon siya hinahati sa may Novaliches. Yung 60% mapupunta kay Maynilad, diretso doon sa planta nila. 40% napupunta naman doon sa Lamesa Dam at doon kukunin ni Manila Water yung tubig niya. Kaya hindi masyadong naapektuhan nung water crisis nung nakaraang taon yung Maynilad kasi nga hindi naman bumagsak yung water level sa Ipo. So ibig sabihin, consistent nilang nakukuha yung tubig na yon na 60% na hindi masyadong naapektuhan yung service area nila. Kumpara doon kay Manila Water na umaasa sa tubig doon sa Lamesa Dam, dahil bumagsak na siya doon sa minimum operating level, kailangan na nilang mag-institute ng mga protocols para nga i-ration yung tubig sa atin. Yung sa Angat naman, ito yung mas importanteng bahagi dahil ito yung pinagkukunan talaga ng tubig na mas malaki na watershed. I-zoom ko lang siya. No? So itong dalawang graph naman na to ay yung 2019 at saka 2020. Yung 2020 sa taas, ito yung level ng Angat noong 2019. Yung light blue dyan na naka-highlight na linya, kung makikita nyo na bandang May 1 nung nakaraang taon, bumagsak na siya dun sa minimum operating level ng Angat Reservoir. Kumpara natin siya sa taon ngayon, ito naman sa 2020 sa baba, ang tubig ay nandito pa lang sa nasa 190, mahigit 190 meters pa siya. So ibig sabihin dahil kung titingnan natin yung linya na yan, medyo nasusunod niya yung mga nakaraang projection doon sa paggamit ng tubig, Hindi kumpara nung 2020, itong dilaw na linya, El Nino,
Etong 2010, yung dark brown, El Nino event din yan. Maging itong 2014 na El Nino event din. Yung 2015, medyo apektado pa kasi hindi nakabawi kaagad nung 2014 na El Nino. So sa madaling salita, mukhang sapat yung tubig natin sa ngayon. Okay? Dahil mukhang marami pang tubig sa Angat sa pagpasok ng summer. Ngayon, yung tubig na yung paggamit natin ng tubig mula doon sa Angat at sa ibang mga watersheds natin, iba-iba yan. May kadalasan yung gamit nga na to ay nagiging sanhi ng conflict sa iba't ibang gumagamit sa kanya. Minsan gusto kong gamitin sa sakahan ko, kailangan ko rin gamitin para sa panligo at pagkain ko at pag-inom, pero kailangan ko rin para dun sa negosyo ko o kaya dun sa aking makina para patakbuhin. No? So, ang mga iba't ibang gamit ng tubig sa Pilipinas, una na dito yung agriculture. 80%, kulang-kulang 80% ng tubig sa buong Pilipinas ginagamit natin para sa agriculture. Pero karamihan dito medyo masayang na paggamit. Hindi siya efficient na paggamit ng tubig natin dahil sa maraming dahilan, Kasama na dito yung mga leaks dun sa mga pipes at saka sa mga dams natin sa irrigation. Kasama na rin dito yung bakit ba pilit na binabaha ang mga palayan natin. Hindi naman aquatic plant ang palay. Pero ito yung mga ilang gawain sa agrikultura na medyo kailangan gawan ng mga mas maayos na pamamaraan. Pero sa ibang usapin yan, nilagay ko lang yan dyan para matanggal na natin sa usapin. Pero sa ibang araw siguro, baka sa ibang Panda Talks, mapag-usapan naman natin yung para sa agrikultura. Pangalawa dito, pinagsama ko na lang yung commercial at saka yung industrial use. Particular kasi sa Metro Manila. Sa to lang mga 25-30% lang naman ng tubig na galing sa Angat, Ipo, Lamesa ang napupunta sa industry. Kasi alam naman natin ang karamihan ng Metro Manila naman ay residential. So sa residential, madali lang yan Basta pagkatapos ng metro, kayo na yon. Sa atin na to, ginagamit na natin sa bahay yung tubig na yon. So, ito ginagamit natin sa paglaban natin, pagkain, pag-inom, pagluto, paghugas, pang-car wash. Ito na yung tubig na gamit ng bawat isa sa atin dito sa bahay natin. Pagkatapos natin gamitin lahat ito, ideally, kailangan i-treat ulit o linisin ulit yung used water na to. O dati tawag wastewater, kaso sayang naman kung waste, di ba? So ginagamit ngayon na termino ay used water kasi may silbi pa siya. Sa ilang mga planta ng used water treatment, nagagamit ulit yung tubig na ito na pwede ulit ibalik sa mga bahay na pwedeng inumin ulit. Sa Singapore nga, may tinatawag silang new water na kahit yung galing sa toilet, kaya nilang i-purify ulit at gamitin na pang-inom. Medyo lang, kailangan pag-isipan. May stigma lang na ibig sabihin yung gamit natin, yung nilabas mo sa katawan mo, eventually inumin mo. Pero yung level ng paglinis nila doon sa tubig na yun ay ganun kataas. Yun lang, syempre mas mahal yung proseso na yun kasi mas mahal mag-treat ng maduming tubig kaysa yung tubig na galing sa Angat, Ipo. Sa batas din, kailangan yung mga malalaking establishment na commercial at saka industrial, may sarili silang sewage treatment plant o STP. Maraming makailan nung nagkaroon ng crisis, maraming ipinasara ng mga establishmento nung hindi nila napakita na meron pala silang STP nila na sarili o kaya hindi sila nakakonekta doon sa sewage treatment plants nung Maynila at ng Manila Water. Kasi importante ito na malinis natin muli yung tubig pagkatapos natin gamitin bago natin sila ibalik sa kalikasan ulit. Sa Metro Manila, kadalasan balik natin sa Pasig River o kaya diretso sa Manila Bay. Sa batas, ang sinasabi natin dito, kailangan yung level ng linis ng tubig na ilalabas mo pagkatapos mong gamitin, kasing linis o mas malinis pa dun sa babagsakan niya ng tubig. Ngayon, itong classification natin, hindi ito madaling masabi lang. Kasi, halimbawa, ang Pasig River, baka sabihin nyo madumi. Pero technically, class B dapat na tubig yon ayon do sa regulasyon natin. So dapat ganung level yung tubig na itatapon natin sa kanya. Ngayon, nung nagkaroon tayo ng krisis nung nakaraang taon,
ang laging lumalabas sa usapin supply. Kulang ng supply, wala na naman tayong tubig, kailangan natin ng dagdag na tubig. Kasalanan ni ganito, kasalanan ni ganito kasi hindi gumawa ng bagong pagkukunan ng tubig. Pero kadalasan, sobrang bihira akong marinig na pag-usapan itong demand. Kung tutusin, baka mga 5 tao nga lang o grupo ang narinig ko na magsalita tungkol sa demand side. Kasi sa isang banda, totoo na kailangan natin ng tubig, lalo na sa patuloy na paglaki na populasyon natin. Pero kailangan din pag-usapan natin, paano ba natin ginagamit yung tubig na yun? Nung nakaraang krisis, naalala ko, etong larawan na to mula sa Rappler, no? Sa Karen, tansya mo, gaano kadaming tubig ang pwedeng ilagay dyan sa loob ng drum na yan? I don't know, but I'm sure a lot. Ilan, sir? Yung trivia, no? Para dun sa mga bumili ng mga drum dati, if you remember during the crisis, yung isang drum na ganito, roughly 200 liters ang laman. Wow, that's a lot of water. That's a lot of water. And surprisingly, ito rin ang average consumption ng middle class, ulitin ko ng middle class and semi-commercial pataas na residents dun sa sa Manila water side ng concession during the time of the crisis, before the time of the water crisis last year, per day. So can you imagine that yung every resident, middle class pataas in Metro Manila uses 200 liters a day, isang drum ng tubig per day. So that was the average, you know. So marami nagtatanong, hindi siguro. Gamit ko 2 balde lang kasi panligo isa, pang flush 2 lang. Pero gaya nung nasasabi sa akin nung karamihan, yung mga kababaihan, sino yung nagluluto? Kasi sila yung kadalasan ng iwan sa bahay, magluluto, maghuhugas ng mga pinagkainan, maglilinis, maglalaba. Kapag ito kinuwenta natin sa kabuuan, lalabas na per household 30 cubic meters a month ang average na konsumo. Sa 30 cubic, i-divide by 30 days, so 1 cubic meter per day, which is 1,000 liters, divided by 5 members in the household average. So yun yung average, nasa 200 liters yung middle class and pataas. Yung World Health Organization, sinasabi na 57 to 60 liters a day lang ang standard to live a decent life. Ang rural areas in the Philippines use about 80 liters per day per person. The national average is about 105 liters per person. Surprisingly, yung Maynilad side na middle class pataas only uses 175 liters per day. On the average, yung Metro Manila is about 135 liters. So it's still twice the amount na needed to live a decent life as prescribed by WHO. Kasi usually the better the lifestyle na, yung katayuan sa buhay, medyo nagiging mas magastos tayo sa tubig. Yung nagbabathtub ka na, ilang beses ka na maligo, summer na eh. Yung iba sa atin walang ganung option kasi nga itong 200 liters na to, kailangan pagkasyahin ng lahat yung laman niyan sa loob ng higit sa isang araw. So ngayon, para lang may quick na kasi karamihan hindi na visualize. Ano ba yung gaano kadami ba ang 1 litro, gaano ba kadami ang 1 cubic meter. So ito yung ilang visual cues So on the usual yung mga baso natin is about 200 ml. Kaya yung 1 liter of soft drinks dati, nadi-divide into 5 glasses dati. Nadaya yun with ice kasi. Pero in general, 1 glass is about 200 ml. Yung isang tabo natin is about 1 liter, 1,000 ml. Yung standard na balde natin, 220 liters. Okay? Ito yung pangapat na picture. Ito naman yung 1 cubic meter. Kung naalala natin na ito yung sukatan natin ng tubig sa ating water bill, kadalasan in cubic meters. Ito yung sukat ng 1 cubic meter, yung 1 by 1 by 1 meter. At ito naman sa truck, ito yung 30 cubic meters. So ganito kadami ang tubig na ginagamit ng isang middle class family sa isang buwan. Okay? For reference lang din, kung naalala nyo yung bagong Olympic Stadium natin sa Clark,
Ang isang Olympic swimming pool ay may 2,500 cubic meters o 2.5 million liters of water. So, yan lang yung kailangan ma-visualize natin siya para malaman natin yung gamit natin ng tubig ay ganito pala karami ang nagagamit sa bawat gawain na ginagawa natin sa bahay. So ngayon, pag sinasabi natin yung pag-usapan din yung sa demand side ng ating tubig, ito yung mga ilang usapin patungkol sa water demand management. Ano? Yung una dito yung water loss reduction. Kailangan yung mga leaks natin, siguraduhin mo hindi tumutuloy yung gripo, yung mga tubo sa bahay, yung mga pipes natin, walang mga leaks. At doon din sa ating mga water concessionaires o water distributors, kailangan din ay maayos nila yung tinatawag na non-revenue water. O ito yung tubig na hindi nasisingil sa atin kasi nga nasasayang lang due to leakages or pagnanakaw. Sabagay, ito rin yung ginagamit ng mga bumbero natin, ng mga ilang institusyon ng gobyerno. Pero malaking bahagi kasi nito ay yung mga nawawala dahil sa mga leaks. Kailangan itong ayusin ng mga lahat ng distributor ng tubig natin dahil sayang na tubig yon. Pangalawa naman yung pressure management. Kung dati, nung bago nagkaroon ng water crisis, ang standard ng pressure ng tubig natin naglalaro sa 20 PSI. Ibig sabihin, yung tubig natin dati umaabot kahit sa 4th floor ng bahay. Ganun kalakas yung pressure ng tubig. Ngayon, pag mas malakas ang pressure, may ano naman yun, no? May value kasi yun dahil una, pag mataas ang pressure, hindi madaling makapasok yung dumi dun sa mga tubo kahit na may leaks. Kasi kapag mataas yung pressure, lalabas yung tubig, hindi papasok yung dumi. Pangalawa, gusto nga natin maabot yung mga nasa dulo ng linya. Kasi kadalasan, pag mas malayo ka na dun sa main pipe, mahina na yung pressure sa'yo. Baka ikaw, wala ka ng tubig sa dulo. Ngayon, bumaba na siya ng average ng 7 PSI. Na sabi nila, baka umabot sa 3rd floor, maaring sa 2nd floor meron ka, pero definitely meron sa 1st floor. Ito yung isang paraan ng pagrasyon na rin ng tubig, ano, na hindi na kasing dami yung tubig ngayon na dadaloy sa mga tubo, na ngayon mapagkakasya natin kung ano yung meron na dyan sa atin. Kasi ang alam natin, ang tubig na galing sa Ipo, nakaset yan for 4,000 million liters per day. Yung kabuuan, parang 4,400 yung tubig ng Metro Manila, kailangan nating i-budget yon. Trabaho ng mga water concessionaires natin, tsaka ng mga ahensya ng gobyerno, na siguraduhin na mapagkasya natin yon. Hindi ka makakagawa ng bagong supply ng basta-basta, pero pwede nating i-manage yung paggamit o yung demand dun sa tubig. Pangatlo, importante rin yung water reuse. Kailangan magamit natin ulit yung tubig na ginamit na natin. Yung mga pinaka-practical dyan, halimbawa yung pinang laban natin, pwede mo naman ipang flush, pwede mo siyang ipang car wash, pwedeng ipandilig sa mga halaman. Karugtong na rin dito yung rainwater harvesting. Kung tutusin nga may batas na nagsasabi na kailangan nating i-harvest ang tubig na tubig ulan, hindi lang to na-implement ng maayos. Pero kasi ito libre. Pwede siyang idagdag sa supply natin, bagamat hindi naman siguro makakaipon ng ganun kadami, no? Kasi depende ito sa lawak ng bubong mo o ng lupa mo para maipon siya. Pero makakatulong pa rin siya dahil dagdag pa rin siya ng supply dun sa tubig. Susunod yung water efficient fixtures. Kailangan ang pinipili din natin ng mga gamit sa bahay na tulad ng gripo, ng shower, ng washing machine, ng toilet, dapat yung matipid din sa tubig. Simple lang kasing ginagawa dito Meron yung pwede kang bumili sa mga online shopping ngayon wala pang 100 piso. Ikakabit mo doon sa gripo yung mga flow restrictor or yung aerator. Yung pinakamagandang modelo nito kayang i-reduce yung water flow ng hanggang 80%. Wala kang kailangan baguhin sa lifestyle mo. Pagbukas mo ng gripo, yung tubig mas buhaghag, pero at the same time, nababawasan ng konsumo kasi na-restrict niya yung flow ng tubig, nagiging mas buhaghag siya. Dahil hindi naman importante yung dami ng tubig doon. Ang importante yung surface area na tatamaan ng tubig. Kaya kung mas buhaghag siya, mas maganda siya panglinis. Susunod dito yung kailangan din tignan yung pricing policy. In general, yung policy ng tubig natin sa pagbayad sa tubig is the more you use, the more you pay. Pero kailangan natin tignan ito na mas maprotektahan pa yung mga
low-income families, dun sa mga lifeline users, no, yung below 10 cubic meters a month, kailangan mas masuportahan pa sila. At yung mga mas masasayang o yung mas madaming gamit, lalo na yung mga masayang na gamit ng tubig, mas mataas ang bayad sa tubig. Dito na papasok, susunod, yung dito na papasok yung water conservation. Dito na yung talagang sasabihin na pagligo mo, pag-shampoo ng buhok, saluhin mo yung tubig sa batya, tapos gamitin mo pang flash ng tubig. Ito na yung kailangan pagtitipid talaga. Kung nakita niyo yung video kanina dun sa, kung maalala niyo yung video dun sa tubig kanina, yung 1.5 liter na bote, dito sa bahay may planggana sa ilalim ng gripo. Kasi nga, yun yung ginagamit na pag naghuhugas ng plato, mas efficient dahil pwede mo siyang gamitin ulit na pang-flush o sa ibang pandilig. At yung panghuli na rito siguro yung water use restriction. Ito yung medyo mas masakit na mga polisiya na may ilang gawain o paggamit ng tubig na ipagbabawal. Halimbawa, bawal ang bathtub. Bakit ka ba nagbabathtub? Hindi naman tayo kultura ng pagbabathtub. Napakaraming tubig na nasasayang sa paggamit ng bathtub. Maganda, parang exciting, para ka nasa swimming pool. Pero hindi ito sulit na paggamit ng tubig. Madalas din nababanggit dito yung mga swimming pool, yung mga golf courses within sa Metro Manila kasi kulang ng tubig ng Metro Manila, ba't natin ginagamit sa mga ganitong gawain? Bagamat efficient ang marami sa kanila, dapat ba ginagamit nga siya sa loob ng mga lugar na kulang sa tubig? So, ganun yung water use restriction. Wala tayo halos ganyan, Pero sa pag mas matindi na yung crisis, baka kailangan pag-usapan din yung kalagayan na yung mga ganitong patakaran. Sa household, ito yung ilang mga practical na mga tips. Habang naghuhugas, patayin natin yung gripo. Kasi gaya nga nung video kanina, yung 20 seconds sa paghuhugas natin na yon, kapag iniwan mo nakabukas yung gripo, 1.5 liters yung nasasayang na tubig na yon. Okay, hindi pa kasama yung ginamit mong tubig after 20 seconds para hugasan na yung tanggalin na yung sabon sa kamay mo. So masayang siya na gamit ng tubig. Pangalawa, hugasan yung pagkahugas natin ng mga tubig ay mga halaman na ay mga gulay, yung mga binili natin sa grocery kasi kailangan disinfect natin yan, Pwede pa rin natin pandilig yung mga tubig na ginamit natin dito o kaya ay gamitin din sa pang-flush ng ating mga inodoro. Ngayon, dahil nga tayo ay naka-ECQ pa rin, naka-lockdown tayo sa kanya-kanya mga bahay, medyo mahirap na gumalaw o tumulong, pero meron pa rin tayong mga pamamaraan na pwedeng gawin na para makatulong, Ang isang partner namin, ang GCash, ay may proyekto ngayon kasama namin dito sa Ipo Watershed. May ginawa silang game o laro sa kanilang GCash app. Tinatawag nila na G-Forest. Na kung Karen, nasubukan mo na ba yung G-Forest? Naka-install na ba sa ito? Actually, sir, buti na mag-get mo siya kasi I'm about to introduce to everyone. The Gcash G-Forest is something that you can actually help planting trees into reality. Kasi itong Gcash Forest na to, you will just download your Gcash app and then kapag gumawa ka ng tinatawag nating mga green energies, kunyari, instead of you riding your car or malapit lang yung pupuntahan mo, you're just gonna walk, kaya niya mag-create ng tinatawag natin green energies. For example, you're going to pay your globe bill, pero hindi ka nagagamit ng papel. Tinatawag natin siyang paperless. Nagkakaroon ka ng points sa GCash. So what happens is that kapag kinolect mo lahat ng green energies, lumalaki yung tree mo doon sa game. At may certain level ka na kailangan abutin at ang mangyayari doon kapag lumaki yung tree mo doon sa virtual, it's gonna be a reality in the Ipo watershed that people are going to plant para matulungan tayong mag-conserve ng forest. So in partnership with GCash thank you Karen, na GCash has committed to plant 300 hectares of trees doon sa Ipo watershed in partnership with WWF. And by using the app, while growing the virtual tree, itatanim naman namin yung actual tree dun sa Ipo watershed to help reforest yung Ipo watershed kasi nga alam natin na importante siya for our water supply dito sa Metro Manila. So also, you can donate online using the QR code dun sa screen ngayon via GCash din to support yung mga efforts ng WWF.
Ayan, sir. Sige, let's just introduce that to everyone. We would like everyone to support the WWF's fundraising campaign. One way is to help our environmental frontliners is flashing on your screen is a GCash QR code. These are ways for you to help us in helping these people. At the same time, on our next slide, we're going to have different bank account numbers where you can send your donations for our environmental frontliners. And after that, we are going to have our online donation platforms as well. So you have various ways of helping us during this crisis. Okay. So, karamihan kasi when we talk of frontliners, ang usually na-associate natin dito would be yung mga medical personnel natin. No? But also the people who support us, yung mga farmers natin, yung mga fisher folk, yung mga forest rangers, they also need our help. No? So, through these channels, sana makatulong tayo na in the safety of our own homes, pwede pa rin tayong mag-donate and gagawin natin yung mga kaya natin to help them. So, Karen? Yan, this one is what I'm saying kanina. We also have other ways for you guys to give. If you want to give online through bank accounts, but this is a bank account numbers where you can send your location to help our environmental frontliners, katulad ng nabanggit ni Sir Paolo kanina. Baka yung and iba of course, yes, sir. Go. Yeah, after nun, we're going to show you the online donation platforms naman po. Okay. So, yung account name is Kabang Kalikasan ng Pilipinas Foundation. Baka yung iba lang maguluhan, ano? Yan ho yung Tagalog na pangalan. Yung Filipino name ng WWF Philippines. Kabang Kalikasan ng Pilipinas Foundation. Pero kami pa rin yan. Okay? So, ito pa. Yan yung sinasabi kanina po na online donation platforms. If you don't have GCash, if wala po kayong bank accounts from your phones, you can help us by clicking in the links and you will help us in our online donation platforms in different areas. Okay. Thank you very much, Karen. So, okay, babalik na tayo. So, ito naman yung tips natin para sa mga commercial and industrial. Pinagsama ko na lang ulit sila. So, typically, lahat ng tubig na galing sa pipes natin ay yung potable water. Meaning, pwede natin silang inumin ng direkta. Maniwala kahit sa hindi, pwede natin silang inumin ng direkta. Susunod dito, ginagamit natin siya sa iba't ibang pamamaraan sa bahay. Minsan, ginagamit natin sa toilet or sa kitchen sink. And dahil itong toilet at kitchen sink kadalasan madumi, tinatawag na natin yung tubig na galing sa kanila as black water. Ito, kailangan by law na pupunta sa septic tank bago siya ulit i-discharge sa body of water natin o sa groundwater. No? So, kailangan by yung 3-chamber na rule na hindi pwedeng bottomless na septic tank. Ano? Kaya lang, minsan, yung gamit natin sa bahay, sa tubig, hindi naman ganun kadumi yung nagiging kalalabasan ng tubig. Tulad nung sa mga lababo natin, nagsikilo lang tayo ng ngipin, o kaya nag-shower lang tayo, hindi naman tayo siguro ganun kadumi, na yung tubig naman na yon tinatawag natin na gray water. Na eto, pwede siyang ipunin ulit kasama nung storm water, no? Yung ulan, yung tubig ulan, pwede siyang i-treat ng kaunti at ilagay sa tubig, sa tangke ulit sa ilalim na pwede siyang maging non-potable water. Okay? Kasi hindi naman kailangan na tubig na pwedeng inumin para i-flush yung mga toilet natin eh. Naisip niyo ba yon sa kada flush natin ng toilet, 6 liters yan ng tubig na pwede mong inumin. Ginagamit lang natin sa pang-flush. So kung ganito yung sistema, yung tubig na medyo madumi lang, na medyo na-treat natin dito sa treatment sa ilalim, pwede siyang gamitin dun sa mga ganong gawain. Meron nga mga ibang partners tulad ng Golden ABC, no? Yung building nila, lahat ng urinals dun sa building nila, may nakalagay na sign na please expect discoloration. Kasi yung tubig na pang-flush, full recycle. Ibig sabihin, yung tubig na ginagamit dun sa pag-flush ng urinals, paulit-ulit na yun na yung ginagamit na tubig dun sa sistema nila. Kasi hindi naman kailangan crystal clear o sobrang linis yung tubig dun sa pag-flush nga lang ng toilet.
Dagdag pa, pwede rin natin gamitin yung tubig na hindi masyadong malinis dun sa pagdilig natin ng mga halaman natin o sa irrigation. Ngayon, ito ngayon yung tinatawag natin na ano, no, na pwede siyang pang-flush ng mga toilets natin dahil hindi naman kailangan ganun kalinis. Ito yung tinatawag na dual piping na kailangan magkahiwalay yung linya ng tubig na to na iba yung gamit ng tubig na naiinom, iba yung gamit ng tubig na hindi naiinom. Kailangan nakahiwalay yung linya na yon. Dagdag pa, pwede kasing ipunin natin yung tubig doon sa mga rainwater collection o galing sa mga bubong natin. Ipunin natin siya, papunta rin sa baba na pwede rin nating i-treat ulit kasi ang tubig ulan kadalasan na hindi naman ganun kadumi. Basta malinis yung bubong mo, malinis yung pang-kolekta mo ng tubig, kailangan na lang ng konting treatment ulit yan para malagay natin sa tangke ulit o sa cistern sa ilalim. At pwede na naman siyang maging potable water na pwede natin ulit gamitin sa lababo natin o panligo kasi simple lang yung gagawin na filter para may balik sa kanya. Dagdag pa, yung mga bahay natin, kailangan sana meron yung mga green infrastructure, yung mga swale, yung mga kanal natin hindi sementado para may pagkakataon pa na yung tubig, masipsip ulit ng lupa para ulit mabalik yung tubig sa ilalim ng lupa para uulit-ulit yung water cycle. Dagdag pa sa sa policy level kailangan pag-usapan din ito isang halimbawa lang yung bakit nga ba walang water rating yung ating mga water fixtures? Bakit kapag bumibili tayo ng air conditioner, meron tayong energy efficiency rating? Pag bumili ka ng air conditioner na inverter type, malaki yung EER niya, the higher the number, the better. So may choice yung consumer, informed choice na, ito bibiling ko kahit mas mahal ng bahagya, makakatipid naman in the long run. Pero sa tubig, walang ganon. Sa Pilipinas, sa ibang bansa, meron. For example, ito, isang toilet, ang 70 liters per wash daw, yung kanyang nagagamit na tubig. Hindi yung toilet, yung dito sa kabila, washing machine siguro ito. Pero hindi ito nagagamit sa Pilipinas. Hindi natin ginagamit yung sistema na to. Na mahalaga to para malaman sana ng consumers na hindi tayo bibili ng toilet na 12 liters yung flush, samantalang pwede naman palang 6 liters lang siya, yung iba nga nasa 4.7 or 4 liters lang yung mga flush, kayang-kaya na siyang gawin. Dagdag pa, kailangan din siguro i-mandate yung half flush at saka yung full flush, yung number 1, number 2. Kasi yun, konti lang yung babaguhin mo sa pag-ugali ng mga tao eh. Napakasimple lang, magagawa mo kagad yung pagtitipid na hindi mo masyadong napapansin. Pero eto, may gumagalaw na ng mga grupo para ma-institutionalize ito na dapat may water rating din ang mga water fixtures natin kasi medyo kakaiba na pagbibili ka ng washing machine, ang titingnan natin ay energy efficiency rating, samantalang tubig yung pinakamaraming nagagamit sa paglalaba at hindi kuryente. Okay. So ngayon, ang mensahe kasi dito dapat dumating tayo sa punto na yung ganitong nakikita natin sa mga bahay-bahay natin, dapat umabot yung punto na hindi na siya katanggap-tanggap tulad ng ganito o ng ganito at syempre ng ganito. Bakit yung pagtulo ng tubig ay hinahayaan natin? Hindi kasi natin masyado nakikita yung kahalagahan ng tubig sa ngayon kasi parang taken for granted natin. Dami nating tubig Sa totoo lang, madami tayong tubig. Pero nandun sa taas, hindi umaabot dito. Kasi nga yung tubig galing sa kalikasan, ibang usapin kung maaabot siya dito sa mga lugar na kung saan marami yung gumagamit tulad ng Metro Manila. So, bakit ba natin ito ginagawa? Hindi naman natin ito ginagawa na kasi cute yung panda. Okay? Ginagawa natin itong mga to, sa totoo lang, to save the humans. Kasi kailangan natin yung kalikasan para mabuhay tayo. Dito kasi galing yung mga pangailangan natin yung biodiversity ng kalikasan na nagbibigay sa atin ng hangin, pagkain, ng tubig natin. At kailangan natin silang pangalagaan. Hindi dahil cute yung mga panda o dahil tree hugger, gusto ko yung pakiramdam na yung mayakap ng puno o maganda kapag nasa bundok tayo sa mga gubat. Sa to lang, ito ay para pangalagaan nga yung mga tao. Sa akin particular, para pangalagaan yung anak ko. Siyempre, vlogging lang ng konti. Ito si Pax, ang aking anak. Ayan siya noon. Ito na siya ngayon, nung first day of class niya. Ginagawa ko to
ginagawa natin, no? Para masiguro natin na meron pang kinabukasan yung mga anak natin. May tubig pa sila na magagamit, malinis pa yung hangin na mahihinga nila sa kinabukasan. At yung mga susunod pa na henerasyon. Yun yung dahilan kung bakit natin tinatrabaho yung pangangalaga sa kalikasan. Dahil ito ay para sa tao. So yun, sa panahon ng crisis natin ngayon, no? So let's stay home muna, keep safe dahil nga kailangan natin, lalong-lalo na sa yung tubig natin, kailangan nating tipirin. Ano? So yun po yung mga tips natin para sa pangangalaga ng tubig. Ayan, thank you very much, Sir Paulo. You know, honestly, I've learned so many things, even though I thought I already know so much. Ngayon, mas marami pa ako natutunan based on your free lecture online. And actually, marami po tayong nanonood ng mga teachers, na science teachers and science students. Hi, ma'am. Hi, sir. And also being in the science field, ang dami kong take away from this lecture. First one is that ang dami palang application ng physics dito, such as your surface area, your water flow, your pressure, such as your volume, na the things that you actually consume every single day. At the same time, kailangan natin tandaan yung supply and demand kasi maraming tao, they always say, saan yung tubig? But you always have to remember that we have to conserve water. In short, kailangan natin magtipid ng tubig. Kailangan natin babaan yung demand. I've also learned that there is such thing as groundwater and surface water. And at the same time, dito in our area or in this class, we can consume for about 200 liters a day. Kaya kailangan na natin magtipid. And I know a lot of people also have questions online. That's why we're going to open this for our question and answer forum. Sir Pao, are you ready to answer the questions that our audiences have? Okay. Salamat, Karen. No? Sa mga hindi nakakaalam, no, si Karen ay physics professor yan sa UST. Kaya naiintindihan niya yung science nitong nag-uusapan natin. Na sa katotohanan, talagang maraming bahagi sa kanya sa science na ito nga ay pinipilit natin na ipaliwanag in a more public-friendly manner. No? Kasi nga, minsan mahirap ipaliwanag yung mga konsepto ng science. Sige po, okay, simulan natin ang mga tanong. Yan. Actually, totoo yan. At marami nga po nag-comment na salamat daw po for the layman's term at saka magandang illustration so normal people can understand kung ano ba yung science behind the waters. So thank you for that, Sir Paulo. Okay. Okay, let's have questions. Okay. Someone is asking if Sir Paulo can repeat the WHO standard for the number of liters per day per person per day. In a study conducted na medyo matagal na, no, na in the 80s pa, the study says that 57 liters per day, 57 to 60 lang, is enough to live a decent life. Okay, so I round it up to 60 na lang, no, para mas madaling tandaan na it's enough to survive na maayos. Kasi kung tutusin nga yung mga some areas in the world, lalo na yung mga desert areas, and even some of the poorer communities live on below 20 eh. Okay, so pero yung to live, sabi nila World Health Organization standards, it's about 57 or 60 na lang para madali tandaan. 60 liters per day per person. Wow. Okay. Ako personally, sir, may question ako, if I may ask you. Kasi kanina, I don't want to intervene with the lecture because it's, it's very informative and comprehensive. But my question is kanina about the planting of trees. Since ang daming taong gumagawa ng tree planting event, meron bang tamang time mag-plant ng trees at meron bang tamang species na i-plant na trees? Okay. So, simulan ko muna, no, na depende sa layunin or sa objective ng project. Ano. Sa atin kasi, ang ginagawa natin ni reforestation. Ang objective ay ibalik yung reforest yung area na sa kung ano yung dating kalagayan niya. So, ibig sabihin, ang itatrim natin, ano ba yung mga puno na angkop din doon sa lugar na yon? So, kadalasan, syempre, ito yung mga native and endemic species ng Pilipinas na itatanim natin kasi doon natin ibabalik yung forest. Kaya nga, forest, babalik natin doon sa dati. Pero meron naman kasing ibang mga pagtatanim ng puno na sadyang para sa mga plantation. So kadalasan ito yung mga tinatanim, yung mga Gmelina, yung mga mahogany. Ito kasi mga mabilis tumubo at magandang klase ng kahoy na itanim mo doon sa mga farm. So kung farm yan ng puno, di yun ang gagawin, plantation yun eh. Pero kung ang objective mo ay reforestation,
kailangan yung mga itatanim na puno ay yung angkop. At dahil nga ganun yung gagawin mo, kadalasan din ang planting season is during the rainy season lang. Kasi kung hindi ka naman taga doon sa bundok, hindi ka naman taga doon sa gubat, pupunta ka lang doon once a year or yun, one time, literally one time, hindi nadidiligan niya mga tinanim mo. So ideally, itanim siya during the times of may ulan para at least the first 4-6 months nung buhay niya, may nagdidilig sa kanya. Kasi mabilis mamatay yung seedling kung tinanim natin ng tag-init eh. Yun lang, kadalasan kapag nag-outing, tuwing summer, dito tayo nagtatanim, kung ganun kasing gagawin mo, kailangan may mauobligang magdilig. Sa kadalasan, wala namang gagawa nun. Mahirap gawin yun magdilig ng ilang hektarya ng mga puno, di ba? So yun yun, no? Sa Ibo kasi ang planting season dyan nagsa-start talaga ng June, July hanggang mga October lang. Hindi na pwedeng beyond that kasi wala nang ulan and mamamatay, tataas yung mortality rate ng mga puno kapag tinanim natin na wala na siyang ulan. Pero sa mangrove, iba, medyo iba yung sistema sa mangrove kasi pirming may tubig eh. So pwede mo siyang itanim ng kahit hindi umuulan. Pero ang kailangan mo naman alagaan doon is nakaset na yung roots niya before bumagyo. Okay. Pero in general, ganun yung rules. Native and endemic doon sa lugar and yung may rainy season pa sana para madiligan siya ng automatic. Alright, yun pala yung kinakailangan gawin or kailangan tandaan kapag kinakailangan mag-plant ng trees. Alright, may question po tayo from our audience. Masasabi po ba natin na ngayong summer medyo nakaka-adjust na po tayo sa water crisis situation compared last year? Sa opinion ko, ito opinion ko lang naman, personal, is naka-adjust na lahat tayo dun sa situation. Una, walang El Nino ngayon, meaning hindi ganun kadami, kainit. At gaya nung pinakita ko sa water cycle ngayon, kasi habang mas mainit, mas marami talaga yung water evaporation eh. At ngayon, dahil mas marami yung tubig na nakaipon dun sa ating mga reservoir, ibig sabihin, mas malawak din yung surface area o yung ibabaw ng tubig na nakaharap sa natututukan ng araw, mas marami yung nag-evaporate. So ngayon, sa pag mas mainit, mas marami yung nawawalang tubig dahil nag-evaporate lang siya. Ngayong taon, hindi kasing init kumpara nung nakaraang taon. So isang bahagi na yun. Pangalawa, mas maagang ginawa ng ating mga concessionaires yung pagrarasyon ng tubig o yung pagkontrol ng tubig natin. Kaya January pa lang naka-announce na meron na tayong rotational water interruptions. Ito nakaplano maaga pa na para hindi maulit yung nangyari nung nakaraang taon. Kasi nung dati, March 6 nag-announce El Nino na lang, kumbaga kasagsagan na ng El Nino, officially in-announce na ng Pag-asa. Kahit na ilang buwan nang mainit, pero hindi pa officially El Nino. Tsaka lang gagawin yung ganung announcement na sabi nila medyo nag-panic hoarding daw yung ibang mga tao kaya nagulo yung sistema ng pagrasyon. Pero ngayon, maagang sinimulan. January pa lang sinabi na, actually December pa lang yata nasabi na last year na magkakaroon ng mga ganito. Kasi essentially, ganun yung dapat na ginagawa sa tubig. 4,400 million liters ang budget natin sa tubig per day. Kailangan pagkasyahin yon. So in a way, yung ginawa nila ngayon, demand management side yon. Kailangan maayos natin yung kasi binawasan yung water pressure, patuloy na inaayos yung mga leaks natin, yung non-revenue water, pinapababa, at nirasyon yung tubig natin ng maayos sa mga ilang lugar. Kasi ang naging problema naman natin yung hindi maaasahan yung schedule eh. At least yung sa kaso namin, okay naman ako na kahit 12 hours a day lang ang tubig sa akin eh. Kasi yung kalahati naman, yung 8 hours naman doon tulog ako. Basta pagising ko, meron na ako ulit na tubig, di ba? Sa ibang lugar kasi, ilang araw walang tubig. O kaya hindi na susunod yung schedule. Magkakaroon ako ng tubig, 2:00 na madaling araw. Hindi ako handa para ipunin. Pagising ko, wala ng tubig. So ngayon, lahat tayo natuto galing doon sa karanasan na yon. At sana yung mga natutunan natin na yun, pati yung pagtitipid natin ng tubig dati, ma-carry over natin. Dahil nga naintindihan natin na mas mahalaga pala ang tubig. Kitang-kita natin ngayon na sa paghugas ng kamay natin, ganun siya kahalaga. Literally, water is life. Kung ngayon natin naranasan nung crisis, nako, problema yan. Tama yan, sir. Doon natin makikita ngayon na talagang water is life kasi sobrang kailangan natin maghugas ng kamay ngayong may COVID-19. Yes. Okay, let's continue with our questions. May nagtanong, maraming industriya ngayon sa Metro Manila ang nakatigil sa paggagawa dahil sa ECQ. Malaking bahagi ba ito ng pagbaba ng konsumo ng tubig?
Anong implikasyon nito sa water demand versus supply? Yung sa totoo lang, hindi bumaba yung gamit ng tubig in general sa tinanong ko to sa MWSS Regulatory Office na sumulat ako sa kanila. Humingi ako ng datos yung para sa taon na to mula nung nag-ECQ tayo. At sa datos, at least, pinapakita na sa totoo lang, tumaas pa nga ang konsumo ng tubig. Yun lang, dahil masyado pang maaga para malaman natin kung bakit tumaas yung konsumo, no? Na hindi malinaw kung dahil ba dumami na talaga yung paghuhugas natin, yung pag-sanitize ng mga kalsada natin, kaya tumaas yung konsumo. O dahil talagang pa-summer na, no? Ni-request ko rin yung datos para sa naman sa kukumpara ng mga nakaraang taon. Pero ang sinasabi nila dito sa Metro Manila East Zone o sa Manila Waterside, bumaba yung konsumo ng tubig. Dito naman sa Maynilad side, yung west side natin, tumaas yung konsumo. Sa tingin ko kasi, malaking bahagi dito yung connection ng industrial at saka ng commercial. Kung titingnan natin, lahat halos ng commercial business districts ay nandito sa Manila Waterside. Andiyan ang Eastwood, andiyan ang sa Quezon City, sa Taguig, Fort Bonifacio. Ang wala lang yatang business district ay dito sa Alabang, yung Alabang Town Center na Maynilad. Shutdown yan in general ngayon. So malaki yung nabawas na konsumo. Siyempre, yung konsumo mo, napunta mo naman sa bahay. Pero sa datos, bumaba yung konsumo sa Manila Waterside. Sa Maynilad side naman ang dumami. Malaki ang tinaas ng tubig doon. Pero ang paliwanag ng MWSSRO, ito pa ay bunsod nung adjusting nila dahil sa water rationing. Masyado pa maaga para masabi nating ito ay dahil dun sa epekto ng pagko-quarantine natin. Pero siguro in the succeeding days i-release na lang namin yung analysis tungkol dito. Pero sa kabuuan, sa ngayon mukhang dumami mula nung nagsimula yung ECQ. Okay. Sige po. Let's continue with the questions. May nagtanong po, with the recent rains, my family would like to try collecting rainwater. May I know that if that's the best way or what's the best way to disinfect or sterilize the rainwater is boiling enough? Actually, kanina I would want to also encourage everyone na practical po talaga yung rainwater sa mga green buildings, and we would highly encourage a lot of people to do it. Pero Sir Paolo, ano nga po ba yung dapat na gawin? What's the best way to do kapag nagko-collect ng rainwater? Thank you. Totoo lang yung mga green building practices na yun, no? Meron din tayong batas na yung Green Building Code. Kaya lang hindi siya mandatory So parang kung yung building mo gusto maging green or may hinahabol na mga certification, LEED certification, BERDE certification, tsaka lang ginagawa yung mga ganitong practices. Pero in general, madali lang naman siyang gawin, lalo sa household. Literally, salukin mo lang yung tubig, ipunin mo lang yung tubig sa alulod mo, yung sa gutter. So, maglagay ka ng balde, maglagay ka ng drum. Ideally, takpan natin yung tubig para hindi naman tayo madengge later on. Pero ang ano lang dito, dahil rainwater siya, assuming na malinis yung gutter mo tsaka yung bubong mo, minimal na yung kailangan mong pag-sterilize o sa kanya para magamit na pang-inom. Kaya lang, I would recommend pa rin na gamitin lang siya not for potable water use, pero dun sa mga non-potable water na lang. Kasi dati, nung nakatira pa ako sa Anda, Pangasinan, naalala ko yung isang naging host family ko, sila Tatay Ben, no? Yung tubig ganyan, nilalagyan lang ng chlorine tablets yung tubig para ma-disinfect siya. Kaya lang hindi yun kasing pareho nung iniinom natin na tubig ngayon na galing sa water filtration o kaya sa mga, not even yung sa gripo natin. Na baka yung iba maging sensitive yung sikmura, masisira. Hindi naman necessarily magkakasakit ka, pero maninibago ka lang. Kasi may ibang mga katangian din yung tubig na hindi lang yung linis. Kunyari yung acidity niya, yung pH levels niya, na baka hindi ka sanay. So, ang suggestion ko talaga doon is gamitin na lang siya hindi sa pang-inom o pangluto o panligo. Doon na lang sa ibang mga gamit ng tubig. Kasi kahit yung kulong tubig, iba din Iba din yung lasa nun nagiging parang flat. Baka hindi rin tayo sanay. Pero kung titingnan natin yung standards, dapat pag pinakulo mo rin yung tubig, habang kumukulo, 30 minutes pang kumukulo. So medyo komplikado yung sistema Kung may chlorine tablets ka, pwede rin yung mga ganun. Kaya lang sanayan. So yun lang. Recommendation ko, gamitin mo na lang sa hindi inom. Hindi sa pag-inom o sa pagluto.
Yan, that's a good recommendation. Gamitin na lang po sa ibang bagay at wag na lang pang-inom. Muna. Okay, alam ko, yes, muna. I know marami pa pong questions na pumapasok on our comment section, but we're going to limit the questions to our very last one. Is there really a need for water purifying business considering potable naman ang tap water? It's necessary for those with sensitive health conditions, pero sa greater public kaya? Nung bata pa kami, no, nung nawasa pa ang nagsusupply ng tubig sa Metro Manila, nasanay naman tayo na umiinom ng tubig. Nasanay kami na yung tubig na ininom ay galing lang sa gripo. Eventually, nung nagkaroon na ng crisis bago nung 97, no, unti-unting nauso itong mga water filtration. Kasi nga, kapag mahina yung pressure ng tubig, maraming mga leaks, talagang papasok yung dumi doon sa pipe. Kaya lang, ngayon, yung standard kasi natin sa tubig, napakataas nung required sa mga water concessionaires natin, lalo sa Metro Manila. Daily, tinetest, bawat oras nga yata, tinetest yung quality ng tubig kung pwedeng inumin eh. So, ang assurance sila is hanggang dun sa tubig yung tubig sa main line nila, let's say dun sa kalsada nyo, pwedeng inumin yung tubig na yon. Level 1, level 2, level 3 kasi no, level 1 yung supply, yung source, level 2 yung main distribution hanggang dun sa bago sa bahay natin. Tapos yung level 3 yung mula doon papunta sa loob ng bahay natin. Ngayon, kung ikaw, usually pag bago yung bahay mo, bago yung condo, bago yung building nyo, na tiwala ka na malinis yung pipes kasi bago eh. Hindi tulad nung dati na mga metal pipes pa na kinakalawang o butas-butas na, dapat pwede mo siyang inumin ng rekta. Okay? Kaya lang, yung assurance kasi ng gobyerno ay nasa line 2. So kung gusto mo masigurado na yung tubig mo din sa bahay ay sapat para sa kaligtasan, sa kalusugan nyo, pwede mo ipatest yung tubig mo mismo. Pero medyo medyo komplikadong proseso yun. Pero sa kabuuan, dapat pwede siyang inumin. Nauso lang siya kasi lalo na, kunyari, meron kang baby na maselan yung katawan, o kaya may mga ilang mas maselan ng katawan na mga nakatatanda, na kailangan mas malinis yung tubig. Pero sa totoo lang, yung water quality na nandun sa purified water, higit na mas mataas dun sa water standard ng Pilipinas. Okay? Kasi kung naalala nyo sa ibang areas dyan sa south of Metro Manila, minsan lumalabas may kulay yung tubig. Sa totoo lang, pwede rin inumin yun. By standard, Kasi discoloration na lang yun eh. Kung tutusin, magnesium nga yata yun eh. Minerals pa yun na masustansya nga yun para sa katawan. Pero, ang nakasanayan lang kasi natin ay yung crystal clear na tubig na sobrang linis. Pero hindi yun yung standard, minimum standard na requirement. So ngayon, dahil nasanay ka na doon, baka pag bumalik ka sa gripo, manibago ka. Okay? Pero ang assurance ng gobyerno at ng mga concessionaires hanggang sa level 2, doon sa main line, pwedeng inumin yon. So kung tiwala ka na sa gripo mo, sa tubo sa bahay nyo, dapat pwede nating inumin yung nando sa gripo. Okay, maraming salamat po Sir Paulo for that very informative lecture and comprehensive. At the same time po sa inyong questions, maraming salamat po. Before we end, I just want to invite everyone again to support our WWF fundraising campaigns for our environmental frontliners. At meron pong 3 platforms that you can do it, either for the GCash QR code, the bank accounts that we showed earlier, and the online donation platforms. Thank you very much for once again being with us. And this is our second Panda Talk. And we would want to invite everyone to just stay and be connected with all our social medias in WWF Philippines for our third Panda Talk. Once again, this is Karen Ibasco, you Mr. 2017. And also your WWF advocate. Maraming salamat po for being with us today. And we'll see you once again. Bye. Thank you again. Bye.